may napapanood ka ba mga nanggagaya sa'yo sa social media? Marami ako napanood na Gemma Galanza. Hindi, ako pinaka napapanood ko, si Alaysa. TV. Ala, tawan-tawa si sis. Oo. Yeah. Sorry. See, careful. Ayun, bukod sa panonood ng teleserye, ang favorite pastime niya ay mag-burp. Diba? Kwentuhang di mo pagsasawaan. All-in-one life success stories na mapapasana all and inspire ka. Ito ang podcast na pakikinggan mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Ito ang PB&J, hosted by Gemma Galanza and Ella De Jesus. Peanut Butter and Jella, brought to you by Arena Plus Sportsbook. Dito, sama-sama sa arena. Hi, EDJ. Hello, Gemma G. Perfect. At magkasama na naman tayo. Yes. Pati ba naman dito sa podcast, diba? So, kamusta naman ang training mo? Okay naman. Medyo nakalamang ako kanina. Oo nga eh. Ikaw? Ako hindi ko alam. Sana makabangon-bangon na ako ngayong araw at sa mga susunod pang araw, diba? Pero, etong araw na to, for sure, ito ang mag-aangat sa atin. Di lang dito sa podcast, pati sa Creamline. Pero alam mo ba, balita ko kasi itong guest natin ngayon, nakalamang din siya kanina sa training. Lagi nalalamang po itong Ilang games na no? Ilang games na. Pero, syempre, para malaman nila kung sino yung guest natin, ito ang clue. Parehas kami ng muscles. Alam mo, hindi ka lang nagsando ngayon kaya hindi makikita eh. Hindi, syempre, ayoko siya masapawan sabi ko nga, bakit hindi ka nagsando? Hindi kasi, di ako. Ayaw mo lamangan. Bibigay ko sa kanya yung light today. Okay. So, ipakilala mo na yung guest natin ngayon. So, ang guest natin ay season MVP last year, nung Reinforced Conference, and syempre, ayaw niya lang ng season. Oo. Gusto niya pa, may pa-finals pa siya. Gusto niya talaga, nakakaangat siya. Oo. So, wag na natin hintayin ng mga pagtagalin tong baka gustong-gusto na makita to ng fans. Kasi hindi nila to kilala talaga. Pero eto ang guest natin ay si MV Pons. Hi, good morning. Hello. Ay, good morning. Thank you so much sa pag-invite sa akin. Masaya ka ba na nandito ka, Pons? Of course. Natutuwa nga ako. Nakikinig pa lang ako sa inyo dalawa. Oo. Masaya ka na nabudol ka namin. Kasi nung una si Toti ang nabudol namin. So ngayon ikaw naman. So, hindi ako nakatanggi ba yan? So, masaya ka ba kanina sa training? Of course! Lagi naman ako masaya. Siyempre, dapat laging masaya, di ba? So, dahil nandito ka na, Pons, siyempre gusto namin, ito mahilig din tong chumika, maganda, masarap tong kachikahan eh. Yung, alam mo yung, akala mo nananahimik lang siya sa gilid, pero mamaya may pasulpot-sulpot yan. So ngayon, ilalabas natin ang ang ugali mo. Totoong ugali ni MV Pons. Ay, naku. Diba? Oo. Kailangan ito kasi yung diba, yung goal ng podcast natin, para makilala yung mga guest natin outside volleyball. So, papakita natin yung tunay na ugali ni Pons dito. So, ito ang tanong. Sino? Charet! Joke lang, syempre. Doon tayo sa volleyball world. Doon tayo sa, volleyball career mo. So, paano na-introduce sa'yo yung volleyball? First na-introduce sa akin yung volleyball grade 4 pa lang ako. Uy. Kaklase ko. Kasi gusto niya try out ng volleyball. Ako wala talaga akong idea about volleyball. So, sabi niya sa akin, mag-try out tayo. So, inaya niya lang ako. Wala talaga akong alam. So, sumama lang din ako sa kanya. Tapos, doon nag-start. Nag-training kami kaagad. As in, sobrang wala talaga ako alam kung saan pupunta yung mga bola ko. So, nakakahiya. Tapos, doon na nag-start. Tinuloy-tuloy ko. Anong tournament ka umabot nung grade 4 ka? Grade 4 regional meet. Wow. Taray. Inaya lang to ng kaklase niya nasa regional meet na. Diba? Ikaw, siyaya ka din, pero pero sumasampid yung akin eh. Parang ganun sa kanya agad. Niyaya lang ako mag-volleyball, tapos sumali na ako sa regional meet. Nilibero pa ako noon. Liit-liit ko kasi. Ay, ba't inaatake ako? Ganto ka nakalitan. Kung siya malet-let na, paano pa ako? So, grade 4 ka na nag-start ng volleyball. Grade 4. Saan nga yung province mo? Sa May Negros Occidental. Sa May, hindi siya sure. Sa May Negros Occidental. Sa Negros Occidental. So paano yung culture doon sa province nyo? Parang culture ng volleyball. Doon sa amin more on parang mas babad kami sa mga larong labas. Kalye. Elementary kami, binababad kami ng coaches namin na
Makipaglaro again sa mga bakla. Oo. So, hindi niya kami nilalaban sa girl to girl. So, kasi, para mga interbarangay, hindi? Meron din. ganun. Pero aside from that, okay. kalaban yung mga bakla. Amazing. Sinasanay niya kami na mas lamang yung kalaban sa amin para mas ma-challenge kami. True. Ganun kayo. Hindi kayo ganun makipag-tune up? Actually, hindi ko naranasan maglaro sa kalye nung ano. Grabe. As in, umaabot. Taray naman. Anak mayaman kasi si Sis. Anak mayaman. Hindi, kasi nga hindi ako marunong. Pero ganun nga kasi yung way para ma-expose ka, ganyan. Tsaka iba kasi nga pag mga Becky ang kalaro. Siyempre, maingat din sila. Tsaka may power. Alam mo yun. Control nila yung game nila. Malikot yung kamay nila. May napapanood ka ba mga nanggagaya sa'yo sa social media? Parang mas marami ako napanood na Gemma Galanza. Hindi, ako pinaka napapanood ko, si Alaysa. Oo, yung service niya talaga. Oo, pati yung lakad at paghinga ni Alaysa bago mag-serve. Alam mo si Bea Del, lagi niya yung nakikita sa TikTok. Lagi niya sisend sa akin. Sabi niya, hala, tingnan mo to, gaya talaga. Ko, saan mo kay Lai? Nakakatawa talaga yung mga Becky. Tsaka, lang sila, enjoy lang talaga sila sa value. So, super, alam mo, ako tuwang-tuwa ako kapag mga Becky yung maririnig kong sumisigaw sa akin. Kasi parang feeling ko, sobra kanilang na-appreciate. Kasi grabe sila mag-love talaga sa volleyball ngayon. Grabe. Sobra. Sila rin naman yung mag-criticize sa'yo, pero sila din yung magla-love sa'yo ng sobra. Ganyan. Kaya pag nakakarinig talaga ako ng mga Becky sumisigaw, parang, ay, nakakatawa talaga. Parang may mga time na laging flat ball yung palo niya. Tapos sabi ko kay Kyla, alam mo, tatay niya kasi nagturo sa kanya niyan eh. Tapos sabi ni Kyla, ha? Coach ba yung tatay niya? Sabi ko, oo, coach yung tatay niya. Yun yung nagturo sa kanya mag-volleyball eh. Tapos ikaw pala yung tinutukoy ko. Oo. Hindi pala si Pons. Kaya nga. Kaya sabi ko, hindi, akala ko si. Tinanong niya sa akin, sabi niya, di ba tatay mo yung nagturo? Sabi ko, hindi to yung coach ko nung sa FEU. Oo, so ngayon ko lang kasi nalaman yung story niya, kung paano siya nagsimula. Ito, malalaman mo na to. Sorry kasi wala talaga tong alam sa volleyball. Ngayon lang talaga siya nagkaroon ng idea sa mga ganyan. So ngayon malalaman, para sa'yo talaga to, love. Oo, thank you. Oo. So nanonood ka ng volleyball nung nandun ka sa province na nag-start maglaro? Late na, kasi wala kami TV. Ala, tawan-tawa si sis. So, yung first na panood ko, parang UST. Basta UST, hindi ko lang matandaan kung anong kalaban nila. Doon yun sa gym namin, sa Talisay City na gym. Kasi merong, doon parang office. Tapos doon may TV doon. So, yun yung first na panood ko ng UAAP. Tapos, yun, sobrang sinang yung pinaka na tumatak sa akin talaga. So, si Ate Aisa yung idol mo. Siya talaga, ever since. Sabi mo kasi, di ba si Ate Aisa yung idol mo noon? Nung first time mo nanood ng U-Up sa TV. So, nagkaroon ka ba ever ng interaction with Ate Aisa? Oo, kasi sobrang idol ko talaga si Nang. Tapos nung nag-teammate kami, as in, kahit araw-araw na kaming magkasama sa training, na-amaze pa rin talaga ako sa kanya. Kahit hanggang ngayon. Kasi sobrang simple niya lang maglaro Tapos sobrang limited lang yung movement niya, pero nandun siya Sobrang, totoo. Hindi siya yung takbo ka doon, takbo dyan. Sobrang limitado yung galaw niya, pero on point lagi. Basta sobrang na-amaze ako sa kanya kahit hanggang ngayon. Alam mo, nung college, ganun kami. Si Ate Aisa din yung idol namin. Meron pa kaming group, kami nila din. Sabi, magpapalit na ako ng handle. Aisa Maiso Lovers. Ganyan. Idol namin si Ate Aisa. Oo, kasi talagang parang, alam mo yung hindi siya nararatel sa loob ng court. Parang lahat ng kilos niya, alam niyang gawin. Yes, sobra. Pero ganun ka din eh. Di ba yung simpleng tayo dive ng dive, si Pons wala. Magla-lodge lang siya. Tinitingnan ko lang bola. Oo, ganun. Pag lang siya. Kasi siguro, ang lakas din kasi ng katawan ni Pons. So parang alam mo, pag may tumamang bola sa kanya, tataas lang. Tayo kasi parang may kailangan pa tayong extrang power para talagang maiangat natin yung bola. Ako hindi ako masyado makarelate kasi medyo same lang kami ng katawan ni Pons eh. Okay. So, baka ganun din yung feeling ko. Di ba, matagal kayo nag-abot ng U-Up? So, tingin mo ba, yung FEU ba yung parang rival nyo dati? Kayo din. Pero sila, sila. Laging kayo yung Laging dikit yung laban namin. Sobra. So, ano naaalala mo kay Pons nun? Hindi tahimik lang si Pons. Lagi nakangiti lang si Pons. Tapos yung mga teammate niya nag-aangasan na, gano'n na. Kasi nagagaganon na doon. Tapos siya ganun lang.
Papalo niya, gagano lang siya. Sobrang Hanggang ngayon, ganyan siya, ganun no? lang siya. Bakit? Ba't ka ganun po? Hindi ko din alam eh. Kinakabahan ka ba? Pag ganun ba, may anong itsura mo pag kinakabahan? Kasi parang, kahit kunyari crucial, nakangiti ka lang. Or Hindi ko kunyari, alam kung ano itsura ko pag kinakabahan. Pero na-feel ko lang siya sa loob Ah. eh. If na-feel ko na kinakabahan ako, parang hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero feeling ko hindi nakikita sa mukha ko. Oo, kasi lagi ka nakangiti lang nakangiti. ako. Oo. Tsaka isa lang yung mukha niya. Oo. As in, parang default yung yung face niya. Pag nakangiti lang. Pero nung college, hindi ka nag-beach volleyball. Nag-beach ako te. Ah, Since first year, dito ako first time ko mag-beach volleyball nung college ako. Kasi nung high school, parang kinukuha ko ng UNOR na mag-beach volleyball. Kasi naglalaro sila beach tsaka indoor. Ayoko mag-two-piece tsaka ganyan. Ayoko, sobrang conservative ako. Pagdating ko ng college, sabi ni Coach Chuck, Pons, ikaw mag-beach volley. Oh. Tapos, parang wala akong choice. Okay, Coach. So, marunong ka agad mag-beach? Hindi naman. Hindi te. Kasi, Tinitrain naman. oo, parang, ano lang kasi, parang, yung iniisip ko lang, syempre, dalawa lang kayo sa loob. So, marami kang option na pwedeng paglagyan ng bola. Yun lang. Pero yung mga basic ng beach, wala talaga akong idea. Sistema. May ganun ba sa beach volleyball? Parang, kunyari sa atin, di ba, meron tayong 3, 2. Sa beach volleyball ba, may mga... Ngayon, meron na. May ganun Dati kasi, parang basic lang talaga. Oo, Basta papalo ka i-set lang. mo lang, Oo. iangat mo lang. Ngayon, may mga back set, fast set, meron na. May backset sa beach. Pwede ka Oo, mag-set. meron na ngayon. Pero sobrang hirap talaga bago mo magawa yun, as in. Hindi, tsaka mahirap nga yung outdoor di ba? Kalaban mo pa yung hangin. Yung araw. Init. Yung Oo. araw yung pinakamahirap. Pero alam mo, lahat ng magagaling ng beach volleyball sa atin, galing sa lugar nyo, sa Probinsya. Cebu, sa... Yeah. Grabe. Talagang yun yung yung focus sa inyo, sa province? Hindi nga eh. Indoor talaga. Sa Cebu, mas marami silang beach beach ba? talaga. Pero sa amin, dito ko lang din na-try nung nag-FEU na ako. Kyla ang partner niya nun. Alam mo, sobrang nakakainis si Kyla. Naglaban pala kami neto. Oo, sa merong UAAP. parang pa-final four to eh. Inis na inis ako kay Kyla. Bakit? Papalo ka na napakalakas. Tapos igaganon niya na gaganon niya talaga. lang. Tapos Oo, diretso niya. Sa likod. Ano siya, libero na siya, no? Hindi, silang dalawa, partner. Beach volley. Ay, wala na Sorry. meron sa beach. Nawawala ako. Okay, ulitin natin. Okay, cut. Oo. Hindi si Kyla, partner sila ni Kyla. Tapos, Mm-mm. grabe, magaling, sobrang bilis si Kyla sa buhangin. Tsaka mautak. Hindi siya pumapalo, pero alam niya lang kung saan niya dadalhin yung bola. Ganyan. Di ba ikaw kasi nag-beach ka din? Oo, si Ate Maylin Sila naman ni yung Maylin. partner ko. Ang lakas Ulit na ako, ng no? partnership nila eh. Oo. Ikaw nag-beach volley ka ba? Hindi. Na-try ko mag-beach volley, parang for fun na lang, For sa fun. BVR. Kamusta te? Kami, partner Nagustuhan kami ni mo Den. naman? Ay, talaga? Pero Oo. ganun din yung mindset ko, ayoko mag-two-piece. Ano sinuot mo? Hindi, naka-two-piece ako. Wala akong Wala choice. siya choice Walang eh. choice din. Tapos after, kumain na lang ako two-piece Kamusta chicken. naman te? Nagustuhan mo naman yung beach? Okay naman. Mahirap. Pagod na pagod ako sa Super. beach. Oo. Pero Nakakapagod talaga. nung college kasi, di ba sila Alaysa, nagbe-beach. Mm-mm. So, minsan, inaaya nila ako mag-training. Umaga, hapon pa kasi yung training namin. So, Mm-mm. umaga, nagte-training sila ng beach. So, pag sumasama ako, grabe. Parang magka-cramps na ako sa buhangin. Kasi ang bigat. Actually, madami tayong nilaruan no na Before UAAP. oo. Sa Bicol. Parang, Mm-mm. Saan Bicol? Bicol, tsaka Legazpi, Cebu. Nag-Cebu ka ba o si Albay? Sisi Hindi ako yun? nag-Cebu. Si Sisi yung Anong kalaro liga ko. yun? Wala lang. Parang lang. Wala lang. Tinipro namin. Pumunta lang kami ng Bicol. Parang fiesta sa kanila. Oo. Tapos, nagpapaliga sila. Ah, ng- para Oo. in-invite kayo. Pero Oo. maraming UAAP teams din na naglalaro doon. Kung ba, exposure, Oo. ganyan. Oo. So, ikaw din yung pinapadala nun. So, madaming beses na kayong Like, nagkalaban sa oo. beach. Hindi kasi, usually, yung maglalaro talaga sa UAP, hindi nadala. So, kami ni Ate Maylin, tapos sila ni... Maylin, kami ni Kyla. Oo. Sino na nanalo nun sa inyo? Minsan, talaga, ganunan. Minsan sila, Ah. minsan kami, ganyan. Taray. Depende sa gising. Oh. Kasi depensa, tsaka yung may play din. Nag-ilagay. Madami din combination play talaga. Nabuta mo ba sa Ate Erica Alquino? Sa indoor lang. Sa indoor, ayun. Yun, sasamahan mo pa ng Alquino, may Faye Gabara ka pa. Tapos dati si Beach Charm. volley yun? Si Charm. Hindi, Beach sa volley? indoor. Ah, Sa indoor. indoor na. Mm-mm. Tapos sa kanila si Charm Si Charm. Boryo, Oo. si Ate Rem. Ay, naku, Yes. sila ang nag-aangasan doon. Ako yun, hindi ko makakalimutan si Charm.
hello to you. In fairness, naalala ko siya. Hindi ko siya makalimutan. Kasi siya nga yung number 1 talaga nag-aangas dun sa Kasi FEU. sobrang idol niya si Ate Maika Morada. Ah. So, ganun yung way ni Ate Mikes, di ba, Oo. maglaro. So, ganun din siya. Dinecide mo ba na sumali sa Creamline? Or paano ka napunta sa Creamline? Kasi sa beach, di ba, Creamline na kami noon eh. Nung sa beach. So, parang, nung beach pa lang namin, yung contract namin, nakalagay indoor and beach. Pero, sinabi namin sa management na mag-focus muna kami sa beach. So, parang, hinayaan muna kami nila sir na mag-beach. Kasi nga, may gusto kaming marating eh. Yun yung sa SEA Games. Dumating na sa point na sabi namin, after ng SEA Games na to, sir, babalik na kami ng indoor. So, nung nag-Creamline ka ba, mayroon bang pressure na na-feel ikaw nung pumasok ka? Pressure. Nung pagpasok ko talaga, feeling, for me, parang wala naman. Kasi, hindi ko na rin talagang pressure yung sarili ko. Kasi, di ba, nung pagpasok ko sa inyo, as in, sobrang hirap na hirap talaga ako. Hindi makatakbo, hirap na hirap humakbang. Kasi sobrang lala talaga ng tuhod ko nun eh. Nung mga time na yon, sobrang hirap ako. So, parang sabi ko na lang, kung ano lang yung mabigay ko muna, yun lang. Kasi, yun lang yung kaya ko. Sobrang hindi ko kaya pilitin yung sarili ko na kailangan kong makipagsabayan sa inyo. Kasi, wala eh, iba talaga yung pakiramdam ng tuhod ko. Parang, nung dumating ako sa inyo, yung baon ko lang talaga confidence. Kasi parang, kinaya ko nga sa beach. Ganun na lang iniisip ko, kinaya ko nga sa beach na ganito yung sitwasyon ng tuhod ko. What if pa kaya dito na 6 yung tao sa loob, if ever man na maglalaro, diba? So parang yun na lang yung naging mindset ko. Tapos parang, yung mga kalaban ko sa beach, mga elite na beach volleyball player, mga Olympians, yung iba. So, parang yun yung isa sa mga naging motivation ko talaga nung pagdating ko sa Creamline. Kasi, sabi ko, hindi talaga ako makakasabay sa kanila kasi hirap talaga ako. So, parang yun lang. So, mahirap ba yung parang naging transition mo from beach, tapos maglalaro ka ulit ng indoor? Gano'n ka, yung laki yung difference niya? Hindi naman masyado. Mas mahirap yung from indoor na magbe-beach. Pero from beach to indoor, hindi ganon. Kasi yung movement naman sa court, mas bibilis ka pagdating mo ng indoor eh. Mas bibilis ka when it comes sa depensa, sa pasa, ganon. Yung mahirap lang kasi doon, yung timing lang talaga sa palo. Tsaka sa block. So, hindi siya ganon ka hirap talaga. Mas mahirap yung pag indoor, tas magbe-beach ka. Yun yung mahirap. Totoo ba? Oo. Kasi pag bibilis ka kasi from beach, so yung footwork mo, kung paano mo basahin yung bola, medyo madali sa'yo pagdating sa indoor. Medyo off-timing ka lang pag sa palo na. Kasi sa beach kasi taas lang eh. Sa indoor, may mga fast play, merong. So, yun lang yung adjustment sa blockings and sa palo. Pero aside from that, okay lang. Tsaka yung power ng palo, no? Oo, kasi yun din. Sa beach hindi naman kasi, kailangan ng super power. Super power, di ba? More placing more siya. More on lagay-lagay lang. So, di ka nahirapan like bumalik sa yung sobrang powerful na mga palo? Nung una, kasi may times nga na parang sa training, binibitch volley ko pa rin yung palo ko. Kasi parang pag gano'n, hindi siya yung sa taas ko nakukuha. So, from baba to pataas. Parang, sabi ko, binibitch volley ko pa rin. Pero parang mga 1 buwan din bago naka-adjust sa palo. Ang goal namin talaga is mag-travel. Ikaw, ano pa mga dream, destination mo? Kasama ang Creamline, syempre. US. Gusto ko talaga mag-US. Okay, manawagan na tayo kay Sir Jojo. Sir Jojo, hello. And, yung Switzerland, gusto kong balikan na magkasama tayong buong team. Ikwento mo naman yung nyo nun. Kasi hindi kami magkakasama kami nung Spain sa Barcelona. Hanggang Paris. No. Ay, hindi na. Barcelona lang. So, after nun, naghiwalay na kami. So, sila ay nag-Switzerland. Yes. So, ikwento mo naman ang Switzerland. Dumiretso kami ng Switzerland. Ako talaga, before pa lang nagpa-plan yung travel, gusto ko talaga Switzerland. Switzerland lang yung puntahan ko after ng Barcelona. Kahit doon lang ako, okay na ako. Kasi parang, sobrang kasi ako, nature lover. Tapos parang re-relax yung mind ko pag yung paligid ko
puro green. Mm-mm. Yung ganun, di ba? Kasi ganun yung view na nakikita ko sa Facebook eh. Oo. Yung sa Switzerland na mga videos, tas yung mga lakes nila, ang ganda ng kulay. So, sobrang nakaka-relax. Kaya nung binabanggit yung about sa travel, Switzerland talaga yung gusto kong puntahan. So, buti naman, and may mga nakasama ko. Ayun, sobrang grabe. Kasi nag-land trip lang kami, di ba? From Barcelona, fly to Italy. Tapos, from Italy, land trip lang kami going to Switzerland. Ilang hours yun? 6 yung land trip? hours. Okay. 6 hours. So, mabilis lang. Tapos, parang pagdating namin ng Switzerland, syempre, kita mo lahat eh. Yung gilid mo, kasi nasa kotse ka lang naman. Grabe, na ako naluluha. Pagkita ko, may nadaanan kami na parang mga yellow. Kasi parang medyo malamig na place yung nadaanan namin. So, parang naluluhan na talaga ako. Sobrang, hindi ko maintindihan yung na-feel ko. Parang dati pinangarap ko lang to, tapos ngayon nandito na ako. Naluluhan. Ayun. Alam niyo po, iyakin si Ponzi. Sabi natin, magtatawanan lang tayo ngayon. Ayun, sobrang ganun. Grabe yung feeling. Sobrang saya. Curious lang ako, Ponzi. Siyempre, sa world natin, dito sa volleyball, siyempre, sobrang taas na ng competition. Dami nang nagla-love sa atin dito sa volleyball. So, siyempre, hindi rin, ayun nga, napag-usapan natin last, natin, na may mga nagkikriticize sa atin. So, nakaka-experience ka rin ba ng ganun? Hindi ko rin alam eh. Kasi hindi ako masyado nagbabasa or something na, wala pa ako masyado nakikita. So, hindi ko alam. Tsaka, wala rin talaga akong pakialam kasi. Hindi ko alam, baka nonchalant lang ako. At saka, ang trivia ni Pons, pag tinext natin siya, Diyos ko, 3 days bago mag-reply. Diba? Hindi talaga niya nasisin. Kaya kailangan pa i-remind yung kung sino mang kasama niya. Parang, pakisabi naman kay Pons, tinext namin siya. Ganon siya. So, feeling ko wala din siya mababasa. So, ano ang problema, Pons? Yung cellphone mo ba? Or kasi hindi nagno-notify ang Hindi ko alam. Sobrang, minsan, late, hindi ko nakikita din talaga. Sobrang late ko na. Natatawa nga ako minsan pag may nagme-message sa akin, tapos mag-reply ako 5 days. 3 days, ganon. Sobrang tagal talaga. Tapos natatawa na lang ako sa sarili ko. Bakit ganito? Tapos pag nag-reply sila sa akin, sobrang bilis. Tapos minsan nakikita ko na, pero hindi ko pa nare-reply. Same naman tayo lahat. Pero dati, tagal. Kasi iniintindi natin siya na baka luma pa yung cellphone niya. Pero binigyan na ng bago eh. Ganun pa din. Ganun pa din. So, siya pala yung problema. Hindi, pero si Pons kasi hindi rin siya talaga social media. Di ba? Kaya pangarap natin pag name-mention niya tayo sa IG or napopost tayo sa IG niya. Hindi, late lang din ako na-expose din sa SOCMED. Parang high school, wala masyado. Parang yung classmate ko lang yung gumawa sa akin ng Facebook. Hindi ko naman alam eh. Wala talaga akong alam sa mga ganyan. Nabutan mo yung Friendster? Hindi ako na ganun. So, ano ginagawa? Maliban sa mag-workout, ikaw lang ata nakapag-Friendster. Hindi kayo nag-Friendster? Nag-Friendster ako. Parang nag-Instagram ako nung dito na sa Manila. Kasi nung college, yung Valley Friends. Yung Valley Friends. So, required mag-post, ganyan. So, doon pala ako nag-create ng Instagram tsaka Twitter. Sobrang wala talaga akong alam sa SOCMED. Facebook lang before, pero hindi ako masyado siya ginagamit din. So, ano ang pastime mo? Like, anong ginagawa mo? Kasi minsan, tayo, maliban sa workout, sige. Matulog lang talaga. Pero mahilig din ako manood ng mga teleserye. Oo. At saka nanonood, guys, sa Facebook. Sa Facebook. Pero oo nga, ang hilig talaga ni Pons, yung mga Filipino, Filipino movies or mga series. Mga Saving Grace, ganyan. Mga ganun. Di ba Saving Grace yun? Tingnan mo. Hindi mo alam. Si Connie. Si Connie yun, di ba? Tama ba ako? Si Julia Montes. Ay, hindi kasi nakikita ko rin yung mami ko. Iba kata yun. Hindi, lola nila si Connie. Hindi. Wala, si Sharon yun dun. Saving Grace, iba ata. Iba yun. Iba yan. Days to Heaven. Diba? Alam ni Bonsi ang mga Hindi, so paano ka nahilig manood ng teleserye? Siyempre, kasi nung nagka-TV kami, wala naman kami cable. So, yun lang yung lumalabas dun. Puro si Papa kasi mahilig siya sa mga action. So, mga FPJ, ganun yung mga napapanood ko before. Tapos yung mga lahat ng palabas sa ABS tsaka GMA, pinagsasalitan ko lang. Kasi naaliw ako sa, gusto ko rin yung story. Yun.
Tapos hanggang ngayon, dadala ko na siya. Sobrang wala talaga ako sa movie. Wala akong alam. Promise. Kahit sinasabi nga nila, ano yung movie na Titanic? Sabi ko, di ko pa napanood yan. Para lahat ng tao na lang napanood. Pero lahat ng mga teleserye na lumalabas sa TV, napanood ko na. So may favorite ka bang teleserye? Marami. Oo, marami. Ano yung all-time mong favorite na parang napanood mo siya simula ng bata tapos kaya mong ulit-ulitin? Santino? Santino. Napanood mo yun? Hindi ko napanood, pero Ay, Santino. Oo, may bukas pa. May bukas Gusto ko pa. yung story kasi. Oo. Oo, may bukas pa pala yung title. Ako kasi naalala ko pa yung Kampanerang Kuba. Oh my God. Ang tanda. Gusto ko Napanood din mo yan. yun? Oo, totoo. Grade school pa lang ata. Napanood niya lahat, Saka ano yung diba? sabi mo, 100 Days to Heaven? Ayan, favorite ko. Ay, hindi ko Oo, alam yun. Perfect yun. Magandang yun. Series din yun. Oo. Yeah. Sorry. See, careful. Ayun, bukod sa panonood ng teleserye, ang favorite pastime niya ay mag-burp. Diba? As in, parang normal. Kunyari Normal kay nakatayo lang Ponzi. kami doon, nakikinig bilang may gagano sa Oo. training namin. Nag-huddle Ang lakas kami. pa naman. Kahit Minsan nga nangyayari sa game, tinaya ako kasi naririnig na kalaban. Baka siguro natatakot habang na. naghihintay mag-block. Mag-burp. Oo. Hindi, pero yun pala tandaan ko. Kunyari, nag-huddle tayo, time Sipon. out. Or kaya kahit sa training. Tapos kausap tayo ni coach. Tapos may mag-burp. Go, si Pons yun. Diba? Ganun siya lagi. Okay, Ponzi. Eto mabilis ang sagot lang to. Go. Maglalaro tayo ng may mga tatanong kami sa'yo, tapos sasagutin mo. Okay. Okay, first question. Sino una nag-hi sa'yo nung unang beses kang nag-training sa Creamline? Kayla? Pinakalutang tuwing umaga sa training. Ate Pangs? Oh my God. Sorry, Shout Ate out Pangs. sa'yo, Pang. Hello, I love you, Pangsi. Ate Pangs. Yes. Si Ate Pangs kasi, hindi ko alam kung normal niya na yun or ganun talaga siya. Pero minsan parang, siya, wala siya sa sarili. Actually, hindi minsan. Hindi kasi Madalas talaga si Minasente Pangsi. nga kasi siya Oo. tao si Pangs. Pero siya rin yung pinaka nakakatawa. Mm-mm. Parang never mo Yes. kaya magalit kay Oo, Pangsi. super. Kahit si Coach di ba? Oo. Tinatawa na. Oo, papagalitan niya pero matatawa siya. Oo. Ganun si Pangs. So, sino naman ang pinakagutumin sa team? Yes. Ako. Pinakagutumin. Oo, lagi totoo. na lang ako nagugutom. Totoo. Lagi, basta pag, morning. alam mo, pag kunyari may mga dadating galing ibang bansa, ganyan-ganyan, so may mga ilalagay dyan. Si Ponzi ang unang-unang pupunta doon, kahit anong pagkain siya ang kukuha doon. Lagi ako nagugutom. Oo. Pag Tsaka morning. Tsaka tayo sa training water break, sa kanya, Pagkain. recess. Oo, talaga. Mamaya may ano na yan. Gutom ako. Tapos lagi siya, gutom na ako. Kakain yan. Kailangan ko na sugar. Oo, ganun siya lagi. As in, di siya talaga. So, siya nga, sagot niya Mm-mm. nga yung sarili niya. Totoo. Sino yung titignan mo palang matatawa ka na? Alam, may bumubulong. Oo. Bakit may ano tayo dito sa May bumubulong dito. may contention. Titingnan ko pala matatawa na. Hindi Oo. ako. Si Ate Pangs tsaka ikaw. Kasama pa rin tayo. talaga Oo. ako. Pero ako rin natatawa kay Ponzi, di ba? Mm-mm. Bakit ako? Please? Bakit naman? Kasi ganyan. May mga banat ka kasi minsan na parang walang ginagawa, tapos bigla lang siyang babanat na nakakatawa. Tapos, wala na, tatawa na ako. Pero lagi na ako natatawa kay Ponzi. Kasi ganyan siya eh. Sa'yo. Kunyari may mga mangyayari, makikita mo siya sa gilid Mm-mm. na nakatingin lang. Pero alam mo yung iniisip niya masama Oo. na. Yung tingin niya. Oo, tapos Minsan, tumatawa siya, di ba? gaganon lang Oo. siya, pero alam mo na. Silent ganun. killer yan eh. Kaya nga, mag-ingat talaga kayo kay Pons, promise. So, eto naman next. Sino naman yung tatakbuhan mo pag kailangan mo ng advice? Ate Lai at MG. Wow. Hindi So, ako nasama. Oo. Doon ka sa funny, Oo, sa funny lang side, talaga ako. ganon. Hindi ko So, alam message mo talaga sila, or... hindi kasi, kunyari, ako, ganon, message ko pag kailangan ko talaga ganyan. Yeah, Hindi. So, pag lang, personal. Kasi sila. ako kasi, para akong, lagi ko, pag may mga tanong ako, sarilihin Sarili ko mo. muna. Oo. Minsan, pag may mga lang, sa training, personal. Mm-mm. Pero hindi ako nagme-message. Mm-mm. Tara, independent. Yes. Oo. Yes. Napaka-strong. Kinulang ka ng 1,000, sino una mong uutangan? Bakit ka tumawa? Sino ba? Si Gemma na lang. Nako, magpatay ka na ng Kasi cellphone. okay lang kasi yung bank account Sasabog na yung bangko nito eh. Sana nga, no? So, sino naman pinakamaingay mong teammate? Ayan.
Parang alam ko na to. Sabay-sabay tayo sumagot. Okay, Go. Okay. 1, 2, 3. Tots. Diba? Sabi ko na. Si Tots talaga. Tapos na si Tots, pero nandito pa rin siya. Oo, hindi siya talaga yung maingay, diba? Maingay talaga. Tsaka yung boses niya din kasi. Oo. Rinig na rin eh. Tsaka minsan sisigaw lang siya. Yung ganun. Naging partner mo na ba siya? Sa ball handling? Oo. Di ba minsan pag kunyari, tae siya, gano'n siya, gano'n siya, kasi naiinis na siya. Gano'n lang siya, lagi siyang sisigaw talaga. Hindi, tsaka pagpasok pa lang niya, kahit lahat tayo parang seryosong ganyan. Pagod. Si Toti nila, good morning! Di ba? Gano'n siya eh. Oo, lagi. Pero lahat, ingay mo! Oo, lagi, ingay ni Tots. Gano'n tayo lahat. Walang matuwang ginagawa si Toti. Sino favorite mong teammate? Huy, lahat. Ay. Sige, kunyari hindi kami makikitingin, Pons. Syempre lahat. Walang bias. Oo. Isa lang. Isa lang. Isa lang. May bumubulong doon, kailangan daw isa lang. Hindi kami masasaktan. Favoritism eh. Sino ba? Siguro si Kyla. Kasi, maano din yung samahan namin ni Kyla before pa eh. College pa lang talaga. Sa beach, sa indoor, kami na lagi magkasama. Tsaka kami batch din talaga sa FEU. Tsaka tawa sila ng tawa lagi ni Kyla. Oo. Si Kyla. Magkatabi pa sila sa upuan. This is PBNJ, brought to you by Arena Plus Network. Maging updated sa sports podcast tulad ng PBNJ. Like and subscribe to the Arena Plus Network and PBNJ YouTube channel. Sama-sama tayo makipagtsikahan. Kasama ang Arena Plus Network, sama-sama sa arena. Basketball is more than just the game. It's the culture, the players, and the stories behind every shot. Anong pakiramdam na maglaro sa finals? Paano nga ba talaga ang buhay ng isang pro player? At anong mga kalokohan ang nangyayari sa dugout? Lahat yan at marami pang iba pag-uusapan natin dito sa Basketboleros. Kung mahal mo ang laro, mas lalo mong mamahalin ang podcast na to. Hosted by Ranidel de Ocampo and GB Labrador. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. Okay, so etong last year na 2024, syempre naging maganda yung career mo as a Creamline Goal Smasher. So gaano kahalaga yun for your career, yung mga nangyari? Syempre sobrang halaga kasi parang nakita ko yung sarili ko na mas nag-grow pa. Lalo, simula nung pumasok ako sa Creamline. And mas nag-deep pa yung love ko sa volleyball. Sobra. Kasi parang dati kasi laro lang ako para makapag-aral. Ganun lang. Hindi mo, parang neto, parang mas naging iba yung meaning sa akin ng volleyball. Parang mas nakita ko yung purpose ko as a volleyball player. Kasi parang ang dami nating games, di ba, before. Lahat naman ng mga nag-champion tayo sunod-sunod, pero hindi naman yun lahat madali eh. Ang daming hurdles. Minsan, inaano ko siya, parang kinokonek ko siya sa life talaga. Parang, ganito din naman yung life. Parang, minsan up ka, minsan down ka, ganyan. Pero, patuloy ka pa rin na lumalaban. Kahit hindi mo alam kung ano yung magiging resulta. So, parang, mas naging deep yung meaning sa akin ng volleyball. So, parang yung purpose ko ngayon, parang mas ano pa ako, na parang, ang dami nanonood sa atin eh. So, parang, dahil dun sa paglalaro natin, halimbawa sa mga nangyayari na malayo na yung lamang pero nahabol pa natin. So, parang ganun din sa life na parang marirelate din ng mga viewers natin na parang kahit wala palang imposible na parang kahit
mananalo na yung kalaban. Pero as long as lumalaban ka, nagtatrabaho ka, makukuha mo pa rin at makukuha. So parang mas nakita ko yung purpose ko netong nasa creamline na ako. Mas grabe. Lumalim yung meaning sa akin ng volleyball. Hindi lang basta naglalaro lang ako, ganito, ganyan. Grabe din nga yung season mo last year. Parang ikaw ang number 1 din na inasahan. Kasi si Erica medyo talagang nag-struggle din siya ng mga unang games nyo kasi nag-a-adjust talaga siya sa atin. So, ano yung naging reaction mo din? Nung, syempre, wala si Tots, wala satellite, tas nag-national team ako. Na parang ikaw talaga yung number 1 na tatakbuhan ni Kyle na maaasahan niya talaga. So, anong naging mindset mo? Anong na-feel mo nung time na yan? Parang pinrepare ko lang din talaga yung sarili ko. Kasi parang sabi nga sa akin ni Coach, kinausap na ako parang sinabihan na ako ni Coach na mag-ready na tayo, mag-ready ka na kasi wala tayong receiver. So, parang yun yung una niya talagang sinabi sa akin. So, parang mindset ko na yun. Tapos parang sabi ko, hindi pwedeng pasa lang, depensa lang. Kailangan ko rin mag-contribute sa points. Kasi nga, wala si Atilay, wala ka, wala si Toti. So ano yun parang kayo, sobrang laki ng nako-contribute nyo when it comes sa points, aside from non-scoring department. Yun. So, kasi yung contribution nyo sa points talaga, pag sama-samahin, di ba? Malaki talaga. So, parang, mindset ko lang din yon. Parang, ako na to. Sabi ko, wala na. Kasi, kahit anong gawin, hindi naman kayo pwede maglaro, di ba? Si Atila, hindi naman pwedeng ipilit. Kasi nga, injured. Oo, kailangan niya munang mag-recover. So, kailangan ko din talagang mag-step up. Kinakausap din ako nila Coach Bok, ganito, ganyan. Tapos, kinausap kami ni Coach Bok, kami ni Kylie, ganyan. Kayo na yan, wag na kayong mag-antay pa sa kung sino yung wala dyan. So, parang yun lang. Yun din yung lagi sinasabi sa amin ni Coach Shannon, nung time na wala kayo. Sinabi niya sa amin na, kung sino yun nandyan, naman. Yun lang talaga. Wag na tayo maghanap ng kung sino pa kasi wala naman ng dadating, diba? So, talagang winwork on namin kung ano yung meron kami that time. Yes. Tapos, in fairness talaga kay Pons, nakikita ko talaga kung paano niya mindset yung, ako na to. Kasi no season na rin na yun, bawal sa atin kahit isa may masaktan Kasi wala na rin papalit talaga. Pero never ko siya nakita yung sobrang pressured sa inside, in fairness. Yes. Sa sobrang pagma-mindset niya, di ba sabi niya, kailangan tapatan niya yung scoring niyo. So, pinagsama-sama niya yung score. Yung mga points namin, no? Tapos, kinor niya mag-isa, di ba? Sa kanya yung lahat. mindset niya. Hindi, kasi sa team naman, di ba, tulong-tulong naman tayo lagi. So, parang, yun lang din talaga yung maganda sa Creamline. Kasi hindi naman tayo dumidepende lang sa isa or dalawang tao. Lahat talaga nagko-contribute. Tsaka teamwork talaga. Oo, tsaka sobrang mafe-feel mo yung support ng yes. isa't isa talaga. So, thank you, Creamline. Yes, thank you talaga. Hindi, pero totoo, di ba? Parang lahat tayo may mga season talaga tayo na nagsistruggle yung bawat isa. May kanya-kanya tayong dinadala, pero hindi mo mafe-feel sa team natin na ikaw lang yung mag-isa. Yes. Ganun. Lagi kang dadalhin talaga nung team mo. Ganun. So, ikaw, ano naman yung unforgettable interaction mo sige, una muna kay Ate Den. Siguro nung nag-weights tayo. Kasi parang, di ba, yung ginaganon nila yung chan ko. Tapos si Ate Den, ginanon ko. Tapos sabi nila Kylie, ikaw lang nakakagawa kay Ate Den. Sabi ko, bakit? Hindi naman siya nagagalit. Gagawa ko yung chan niya. So, ano reaction niya? Nagpo-pull ups. Tama ba? Nagpo-pull ups to? Chin ups. Tawa lang din siya. Oo nga, para lahat sila nagulat kay Pons. Kasi parang ang dami takot kay Ate Den. Sabi ko, bakit? Ganun ko. Then, kung nandiyan ka man, hindi takot sa'yo si Pons. Kay Ate MG. Pero sa game, feeling ko sa game, every game, kasi grabe, sobrang vocal ni Ate MG. Pag maganda yung ginagawa mo, sobrang i-compliment ka talaga niya. Tapos kahit hindi naman maganda yung ginagawa mo, andun pa rin siya para i-lift up ka. So yun talaga, iba din yung pagka-vocal niya. Parang iba yung effect sa'yo pagka narinig mo yung
kung paano siya magsalita. Oo, ibang presence niya. Oo, no? sobra. Ni Ate MJ. Hindi ka lang niya i-compliment. Oo. Ikikiss ka pa niya. Yes. Oo, minsan talaga. makikiss ka na niya sa lips kasi sobrang gusto niya ma-feel mo yung support niya sa'yo, yung love niya sa'yo. Hype man ko din. Yes. So, yung isa naman, si Ate Lai, of course. Unforgettable. Ate Lai. Sa training, nung bago pa kasi ako, more on nag-observe lang ako eh. Kung paano kayo. Paano kayo as a person, paano yung character, ganto ganyan. Paano yung ginagawa nyo, ganyan. So, nag-observe lang ako. Kasi nung college pa lang talaga, ina-admire ko na rin si Ate Lai. Kasi pinanood ko yung last UAAP. Cinderella. Siyempre, nandun ka. Inihintay ko lang sabihin mo. Last UAAP nyo. And sobrang nakaka-admire din naman talaga si Ate Lai. And syempre, yun yung isa din sa parang nilook forward ko nung punta ko ng Creamline. Na mas mag-grow pa doon kung paano yung attitude niya as a player, hindi lang sa loob ng court, kundi pati sa labas. Kasi, ang successful ng UAAP career niya. So, parang yun yung parang question ko din. Paano kaya si Ate Lai, ganito, ganyan. So, parang nung nag-observe lang ako, nung bago pa ako. Tinitingnan ko lang siya kung paano siya mag-lead ng team niya. Kasi syempre ako before, naging leader din naman ako ng team ko. Paano kaya si Ate Lai, ganito, ganyan. So, parang ina-observe ko lang siya. Wala lang, na-amaze ako sa kanya kasi parang hindi siya yung leader din na sobrang salita ng salita. So, gagawin niya talaga. Tapos pag nakita niya na parang hindi na okay, tsaka dun siya magsasalita. Tsaka, minsan hindi siya yung, halimbawa, may problema ka, mapapansin niya yun eh. Lalapitan ka niya talaga diretso. Hindi siya yung kakausapin niya yung buong team. Iwa one-on-one ka talaga niya. True. Yes. May special powers yun eh. Oo, Sila, diba? Iba. Special power niya, lagi kang paiiyak. Oo. Kasi gaganin ka niya. Okay ka lang. Tapos biglang, iiyak Ganun ka na. Oo, para si Mama Mary yun eh. Totoo, diba? Lahat talaga nang kumausap sa kanya, parang, sobra. kausap nila ay umiiyak. Pero, yun lang ang una niyang tanong, kamusta? Iiyak ka na, diba? Ganun siya. Hindi, pero ganun din yung leadership style niya talaga. Parang, pag nakita mo siya dyan, yung hindi naman niya ini-instill sa'yo na matakot ka sa kanya, pero, mafe-feel mo na parang, ay, nandun si Ate Lai. Alam mo yun? So, idol. So, eto na nga, nag-MVP ka na nung conference na yan. Hindi lang isa. Dalawa pa, diba? Final. So, syempre, nung time na yun, lahat ng tao, diba, sumisigaw ng MVP. Anong ano mo nun? MVP Pons. Sorry. Ano yung, may bumubulong dito. So, ano yung ano mo nun? Pakiramdam mo? Wala akong pakiramdam, te. Ay. So, totoo lang. Nung pinakauna yan, nung nag-akarita, finals, diba? Wala talaga. Parang, hindi ko siya masyado naramdaman. Parang, naririnig ko lang siya. Pero wala pa ako masyado na feel. Nung invitational na finals, yun yung parang iba yung, kasi diba, bago yung game, i-announce lahat, ganito, ganyan. Tapos yung sumisigaw na yung mga tao, dun ko lang parang iba yung feeling. Parang kinikilabutan ako. Pero nung awarding, nung Akari na finals, parang wala akong masyadong maramdaman. Hindi ko alam, ano ba to? Wala akong masyadong ma-feel. Pero nung finals na invitational, grabe yung feeling talaga. Tapos sobrang ano ko nun, alam mo yung parang sobrang hyper ko. Tapos hindi ko na siya na-control nung naglaro na. So parang shaky yung laro ko nung pag-start eh. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan kalmado. Kasi iba, alam ko yung laro ko pag kalmado lang. Iba yung naramdaman ko nung sobrang hyper ko. Di, tsaka yung game natin sa Signal, di ba? Oo. Grabe. Signal ba yung semis natin? Ay, reinforce yun? Yung semis na muntik na tayo? Meron pa rin. Oo. Yung last one na yung sila. last one na diba? sila. Tapos ang layo pa ng abulin natin. Grabe. Hindi ko rin, as in yun yung parang isa sa pinaka-memorable na game ever sa career ko. Sobra. Ikaw, ano na feel mo na nung parang last one na yung Signal, tapos pag natalo tayo dun, wala na, di ba? Actually, hindi ko siya talaga naisip. Alam ko na last one na sila, pero nung time na yon nasa loob ako, di ba? Hindi ko na feel talaga na, I mean, na pressure ka. Parang, kasi parang sinasabi ni coach, 1 point. Yun lang din eh. Parang yun lang din. Yung focus, sobrang focus ko lang talaga noon sa 1 point. Pagka, kung ano yung dadating na bola, okay.
Tapos, na-score natin, next na naman. So, parang hindi ko inisip na last one na sila. Alam ko na last one na sila, pero hindi ko siya inisip. Tapos, hindi ko alam kung paano nangyari lang din talaga. Kasi, isang mali lang din eh. Wala na talaga. Tapos, harapan nila si MJ. Oo. Si MJ pa sa harap. Oo, grabe. Ang ano doon, turning point ay yung black ni Kylie. Ay, kami talaga doon sa talaga super pray kami doon. Kasi wala kami magagawa, magpe-pray na lang talaga kami. Hindi na kami nag-cheer doon sa inyo, nagpe-pray na lang kami talaga doon sa labas. Ako parang, yung na-feeling, yung ramdaman ko noon, sobrang ingay ng crowd, di ba? Oo. Pero alam mo yung, wala akong naririnig. Oo. Yung ganun. Parang gato, sin may ganun lang sa tenga ko na, di ko alam, nagdadasala lang din ako kahit nandun ako sa labas. Grabe yung Di game. ko alam kung paano natin naitawid yun. Ang ano nun, para sa atin talaga yun. Kasi imagine mo, last 1 point na lang. Sa kanila na yun eh. Yes. Pero sa atin pa rin binigay. Kasi grabe din talaga yung puso nyo nun. I mean, si Ate MG, alam mo yung dumidepensa na si Ate MG na hindi natin, I mean, dumidepensa siya, pero kitang-kita ko dun talaga na gustong-gusto niya talaga makuha lahat ng bola. Si Erica, na lumabas Grabe yung si laro. Erica Doon ko nakita talaga na gusto niyang manalo. Kasi binabaon niya talaga yung bola. Wala na siyang takot. Ganyan. Alam mo, tinanong ko nga si Coach K nun eh. Parang, ano na-feel niyo nun as coaches nung parang last one na yung signal? Sabi niya, medyo kumalma daw siya kasi nung last one na yung signal, parang nakita daw niya kayong lahat na parang, huminga lang ng parang, okay. So parang hindi daw niya na-feel na parang, sumuko na tayo. Parang ganun. Kaya, ewan ko, di ba? May ganun palang point of view yung mga... Grabe lang din talaga yung focus nun eh, ng mga tao na sa loob. Oo, parang wala tayong sa score, no? Oo, talagang... kasi yung sinasabi ni Coach, 1 point lang. So, nakuha yung 1 point. And the next point na naman. Yun lang. Parang, tas hanggang sa nanalo na tayo. Hindi rin tayo sinukuan ng coaches na. Parang ayun yung the best na game. Oo. Na experience ng Creamline. Di, tsaka sarap manalo ng ganun, di ba? Oo, parang... kasi alam mo yung mga signal player, naiiyak na sila dun sa labas. Kasi, sila na. Laglag na tayo nun. Lord, thank you. Yes. Ano yung pakiramdam mo now na matatawag ka ng MVP? MV Pons. Sorry, MV Pons. Ano ba? Wala akong pakiramdam. Ayun na naman siya. So, papitik nga si Pons. Parang wala nararamdaman si Pons. Ang natutunan natin kay Pons ngayon ay manhid siya. Syempre sobrang, lalo akong, yun nga, mas lalo akong na-inspire din talaga. Kasi nga, sabi ko nga kanina, mas lumalim yung meaning sa akin ng volleyball. Hindi lang basta naglalaro ako. Parang ngayon, lagi ko pinagpipray na, Lord, tulungan mo ako na kami na makapaglaro kami ng maayos para makapag-inspire pa kami ng parang marami ng gano'n na para mas marami pa kaming ma-inspire na tao, marami pa kaming matulungan kasi alam naman natin kung ano yung kayang gawin ng volleyball. Okay, wait lang. Na-curious lang ako. Kunyari, nagkakaroon ka ng, kunyari bad game ka today. Paano yung, tumatakbo sa mindset mo para makabawi ka sa next game? Mabilis ka ba ma-down or paano yung mindset mo pag ganun? Mabilis ako ma-down, syempre, hindi naman maiwasan na may mga off-game, diba? So, halimbawa, may off-game ako. So, lagi kasi ako nagre-review ng game talaga every after. Off man yan or hindi. Kasi tinitingnan ko yung sarili ko eh. Kasi may times, diba, halimbawa, may mga previous game before na parang, bakit lagi ako nabablock? Bakit hindi ko malusot yung palo ko? So, pag tinignan ko yung replay, ay, nakailalim ako sa bola. So, iba kasi yung pag nasa harap. So, pag nasa harap ka, kita mo lahat eh. Pati yung depensa, pati yung block, ganyan. So, parang hindi ako masyado nagdedwell doon sa ang pangit ng laro ko. Hindi ako masyado nagdedwell. Parang mas more on anong kailangan ko gawin na next. Kasi, halimbawa, napanood ko na. Kaya pala ganito. So, parang the next day sa training, parang yun yung focus ko din talaga na kailangan yung distance ko sa bola nandun. Kung paano yung tama talaga na entrance pag-approach. So, lagi ko parang lagi kong tawag dito, yung sarili ko, lagi ko siyang chine-check. Oo, chine-check. Napanood ko na. So, mas more on anong dapat kong gawin sa sunod. Hindi ako masyadong nagdedwell dun sa
Sa mga mali mo. Oo, sa mga mali. Kasi yung motto ko nga, nangyari na yun eh. Wala na akong magagawa. So parang, anong pwede kong gawin sa sunod? Kasi kung mag-didwell ako doon, lalo lang ako mababaon. So parang, hinahayaan ko na lang. Ngayon, parang pag nagkamali ako, edi magkamali. Ganun na lang yung para iniisip ko. Babawi na lang ako sa susunod. Okay, thank you, Ponzi. Oo, alam na natin. Kailangan natin yun. Kasi tayo baon na baon lagi. Oo, ganun. Hindi na tayo makabangon. Oo. Okay, so actually, buong episode na to, hindi ako nakatingin sa'yo. Akala mo ba nakatingin ako sa'yo pag sumasagot ka? Kasi parang, alam mo yung mata ko, lagi napapatingin sa arms niya. Para malaman ng lahat, paano mo na-achieve yung ganyang katawan? Or ganyang muscles? Nung bata ka, ganyan ka na ba? Hindi naman. Payat na talaga ako before pa eh. Parang, nung elementary kasi kami, grabe na rin talaga yung na-instill na discipline sa amin ng coaches namin when it comes sa food. Kasi ang daming binabawal sa amin. So parang syempre, nung time na yun, hindi mo pa maintindihan, bakit ganito, ganyan. So parang nung dumating na ako sa college, kaya pala, ganito sila. So parang dun, medyo hindi ako tabain din. Medyo may muscle na ng konti. Mas na-enhance lang talaga nung neto kasi na-introduce na yung mga weights. Kasi dati naman wala talagang more on takbo, laro. So, nung may weights niya, mas doon siya na mas nag-tone pa lalo. Tas parang grabe lang din talaga ako mag-protein. Strict din ako sa pagkain. Hindi ako nagda-diet, pero hindi ako mahilig din talaga ng mga sugary na mga foods or mga, dessert. McDo, Jollibee. Fast food. Oo, mahilig siya magluto sa bahay. Lutong bahay. Mas gusto ko yung mga lutong bahay na pagkain. Sana matry natin para magkaroon din tayo ng muscle. Oo, ganyan. Matry natin ng pagkain. Tuturo ko sa'yo kung paano namin nakuha yung ganitong katawan. Sige. If makakausap mo yung younger Pons, anong gusto mo sabihin sa kanya? If makakausap ko yung younger Pons, sabihin ko sa kanya na I'm so proud of you. Huwag kang tumigil na abutin pa yung mga pangarap mo and wala namang imposible. So, yun. Sobrang proud ako sa'yo and tuloy lang. Yes. Ang ganda. Oo. Perfect ngayon na it's not impossible. Ganon. Ay, ang taray. Hindi, pero na-inspire ako kay Ponzi. Oo. Ang ganda ng niya, ng mindset niya. At gusto rin namin sabihin sa'yo kung gaano kami ka-proud. Wow. Diba? Proud ako kay Ponzi. Oo, sobrang layo. Sobrang layo na talaga nung, magaling ka na. Lagi ko naman sinasabi sa'yo, magaling ka na. Pero ngayon, grabe yung puso mo sa laro. Grabe ka na magbigay din ng energy sa teammates mo. And syempre sa mga tao. Diba? So, pag naglalaro kami, diba kasama ko siya lagi sa loob. Kapag nandyan, talagang grabe ang mga puntos ni Ponzi, na kalmado ko, ganun. Kasi hindi ka masyadong mag-iisip. Kasi kaya na ni Ponzi lahat. Grabe naman. Ikaw na yan, ganun. Hindi, di ba pag umpisa nga ng game, di ba lahat tayo isa-isa nag-a-appear? So, ganyan. Kunyan, Jama, Galanza, kaya mo yan, ganyan. Go, Jama. Pag si Pons, ganito lang kami kay Pons, kaya mo na sarili mo. Di ba? Parang, okay na Pons, kaya mo na yung sarili mo. Hindi, pero di ba, ganun siya. Dala niya yung, yung self niya. So, amazing. Yes. Okay, so thank you for Ponzi. Thank you, Ponzi. Pinagbigyan mo kami at nag-guest ka dito. Yes, sana nag-enjoy ka. Alam ko natutulog ka na ng gantong mga oras. Buti nga may kape. Yes, at binigyan talaga namin ng kape para gising na gising ka ngayong oras na to, di ba? Pero thank you so much. At sa mga viewers natin, sana po ay mas nakilala nyo din si Bernadette Pons. Yeah. So, gusto mo ba gusto niya lang i-flex? Siyempre, sobrang thank you dahil in-invite niyo ako dito and na-share ko din kahit pa konti-konti kung yung about sa akin and sa tawag dito, yung mga experiences ko. So hopefully na maraming matutunan yung mga viewers natin and okay, so happy and thank you. Bye po. Bye-bye. Bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you so much. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook.
the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.